hapon. Magandang hapon. Praise the Lord. Hallelujah. Kagaganda at kagugwa po ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Okay? Manalangin tayo. Taas natin yung kamay natin kay Lord. Hallelujah. We praise you, our dear Lord God, Heavenly Father. Our Lord Jesus and our God and Comforter, Holy Spirit. Thank you for loving us, Lord. Thank you for providing all our needs in the past days, Lord. And thank you, Lord, for bringing us here and we to believe. As we open up, Lord, our hearts, hallelujah, you have something to say to us, Lord. Hallelujah. At ang nais mo, Panginoon, ay tunay na sa aming mga puso ay makapasok ka at pangusap ka, Panginoon. So right now, Lord, pinagkakatiwala po namin sa inyo, Lord, ang oras na ito, Panginoon, at aming isinasara ang sa anumang gawa ng kaaway, Panginoon. At sa iyo lamang po namin ibinubukas ang aming espiritu, ang aming kaluluwa, ang aming puso, Panginoon. Lord, ikaw po ay totoong Diyos, seryoso ka, Panginoon, sa pagtawag sa bawat isa sa amin. At mayroon kang nais na sa bawat isa sa amin ay makitang higit, Panginoon, na nangingibabaw sa mundong ito, Panginoon. Hallelujah, God. Kaya naman po kami ay tunay na umaasa, Panginoon, na bibigyan mo ng kaliwanagan sa amin, Lord, ang iyo pong mga salita, kung ano at sino kami dapat sa mundong ito, Panginoon. Lord God, hallelujah. Hallelujah, Jesus. As your word, Lord God, na sinasabi at dinideclare, Panginoon, that we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, hindi po kami karapat-dapat because we were once in darkness. Pero ngayon, Panginoon, kami hindi mo bayan, kami mga tao malayo, nalalayo sa inyo. But thanks to your love and to your mercy, Panginoon, na kami ngayon, Panginoon, ay tunay na tinuturing mong mga anak, Panginoon. Lord, we belong to you. Hallelujah. We are yours and you are ours, O God. Ikaw, Panginoon, ang sa aming pong buhay, ang nais namin laging mabigyan ng karangalan at kaluwalhatian. Hallelujah, Lord, because our Christian life, Lord, ang aming pagiging Kristiyano sa mundong ito, Panginoon, hallelujah, ay dapat makita namin isang seryosong katotohanan lamang, Panginoon, ang aming pong relasyon sa inyo na pahalagahan po namin. At hindi lamang po pahalagahan, kundi, Lord, ang tunay na makita, Panginoon, that we are leveling up, Lord, our commitment to you, our relationship with you, Lord. Kaya, Panginoon, sa po namin pinagkakatiwala ang sandaling ito, Panginoon. Mangusap ka, ikaw ang aming Panginoon, mangyari ang ayon sa iyo pong kalooban para sa aming buhay, para sa ikaluluwalhati na yung pangalan dito sa lupa, Panginoon. Salamat po ng marami, ang kapurihan at karangalan ay sa iyo. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Tayo magsabi ng malakas na Amen and Amen. Amen! Hallelujah! Sige, pwede na kayong maupo. Hallelujah! At ito ay panahon ng ating pakikinig sa salita ng Diyos. Hallelujah! Sabi nga, pag tayo ay sa mga oras na ito makikinig ng mensahe ng ating Panginoon, salita ng Diyos, hindi ko salita. Kung ano yung pinapasabi ng ating Panginoon, pakikinggan natin. Amen. Ang pakikinggan natin ay salita ng Diyos at hindi ang salita ng ating katabi. Amen po ba yan? Amen! Parang hindi kayo kumbinsido. Amen? Okay, makikinig tayo ng salita ng Diyos. Okay? Hindi ako. Nakatago ako sa likuran ng krus ng ating Panginoon. Gaya ng ating prayer kanina na sabi kasi ang sabi ng Lord, lagi ang nais niya tayo makausap ng puso sa puso. Yung seryoso ba talaga tayo? Tayo pakikikristiyano natin, hindi ito laro. Nakiniwala tayo doon. Hindi laro ang ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Gaya ng pag-ibig mo, marahil sa kapwa mo,
Amen? Sa opposite sex, babae, lalaki, di ba? That's a different. Meron tayong high level of love relationship. And that is for God alone. Amen ba yan? Hallelujah! Kaya sa mga in the past, at 2017, as we declare a new beginning, and we also declare that we are the light. Tayo ang ilaw, tayo ang liwanag ng sanlibutan nito. Amen. So, kikaklaruhin lang talaga natin. Amen. Since we declare we are the light, let us be sure that we are really the light of this world. Kung paano yun ang sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga salita, let it be true. Amen ba yan? Kailangan maging totoo talaga tayo. Sa mga past Sundays, narinig natin, very detailed and specific. What's the purpose of the light? What's the use of the light? What must be the light? Amen ba yun? Kasi kinaklaro natin ito. New beginning, nang ibig sabihin noon, hindi ibig sabihin simula ulit tayo from zero. No. Whatever stage na tayo nag-stop, maybe sa ating Christian life, 75% in the year 2016, we will start on that level. Amen? And in this 2017, magle-level up tayo. Amen ba yun? Kaya from 75%, dapat nakikita mo na yung sarili mo that you are leveling up. Nagiging 76 na, 77, 78. Diba? Kung every day kinakount mo a 1% added to the 75%, ano na kaya ngayon tayo? Ngayon ay January 29. Two days after this, tanggal na sa kalendaryo ang buwan ng January. But what really happens? Nag-ilaw ba talaga tayo? Naging ilaw ba tayo? Nagliwanag ba o nagliliwanag ba talaga ang lahat ng bagay-bagay patungkol sa ating buhay, sa ating buhay Kristiyano? Nagliliwanag ba talaga ang ating pagharap sa bawat sitwasyon? Nagliliwanag ba talaga o nauunawaan natin, naiintindihan natin ang mundo na ating ginagalawan? Kasi we are to be aware. Amen? Hindi yung basta nandito tayo sa work. We're here because we're to enjoy, di ba? Amen? Yes, life is a gift to enjoy. But, dapat nare-realize natin that life that is a gift to enjoy must be used for the glory and praise of our Lord Jesus Christ. Amen ba yun? So sabi niya, we are the light. We are the light. Tayo ang liwanag. Amen? Kaya sa mundong ito ay talagang magpakaluwanag ka na talaga. Amen? We declare, amen, over and over again. As Jesus said, I am the light of this world. And then sabi na sa Matthew chapter 5, you are the light of this world. And so we can declare for ourselves, I can shine, or even outshine. Amen? Mangingibabaw ang aking ilaw, liwanag sa mundo ito, even in the dark. Amen? Kasi kapag hindi natin nakita ang mundo natin ginagalawan, kung gaano ito kadilim, amen? Kung gaano kasama, are you aware? Nagbabasa ka ba ng dyaryo? Nanonood ka ba ng television? Amen? Sabi nga ni Hannah kanina umaga, pag isa nakagawa ng kasalanan, pumatay, pag tinanong, the overused word, kasi nagdilim yung paningin ko di ba? Yun naman talaga lagi nadilim natin nagdilim ang paningin. Amen? At nakakalungkot kapag tayo, mga Kristiyanong naturingan sa mundong ito, madalas pa rin ba? O minsan, nasasabi natin, kaya ko naman nagawa isang bagay na yun, kasi nagdilim ang paningin ko. Ano ba yan? Sabi ko nga, ang pagiging Kristiyano natin, hindi ito biro. Kung ngayon sa pagkakataong ito, nakikita natin ganito, ang nangyayari sa ating bansa, or even in the whole world, kung tayo ay maglalaro lang, hindi tayo seryoso sa ating buhay Kristiyano, hindi tayo magpapakailaw, hindi natin ipapakita na tayo ay mga anak ng Diyos, at ang liwanag ni Kristo ay nasa atin, walang magandang patutunguhan ang ating bansa. Even, syempre, sa ating mga tahanan, sa ating pamilya, sa eskwelahan, sa lahat ng mga lugar. We are to show forth who we are. Sabi na Isaiah chapter 60 verse 1, ano sabi doon? Arise and shine, for the light has come,
and the glory of the Lord has risen upon you. Amen ba? Arise, shine. Tumayo ka, tumindig ka. Amen ba yun? At magliwanag ka, sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa sa iyo. Magliliwanag ka. You are to believe. Amen ba yun? We are to believe. We can arise and shine, or even outshine in the dark. Amen ba yun? So I want to share to you, nasabi ko, as I pray to the Lord, what I'm going, parang halos pag mapakinggan ko yung mga mensahe, ando na yun eh. Ando na yung lahat. Amen? Parang wala na akong masasabi. But then the Lord God puts into my heart, I want to talk to them heart to heart. I want to see them really living the kind of Christianity. Yung pagiging totoong Kristiyano. I want to share to you about the expectations when there's light. Yung bang inaasahan kapag naandi dyan o mayroong liwanag. Amen ba yan? The real thing, sabi ng Genesis chapter 1 from verse 1 to 4, diba sabi niya, the real thing that in the beginning, God created the heaven and the earth. And sabi doon, the earth is formless, empty. Darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was moving, hovering over the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw that the light was good. Number one, I want to point out that through the light, the impossible becomes possible. Through, sa pamamagitan, or because of the light, ayan, change is certain. Kaya yung mga imposibleng bagay, di ba? Minsan, daig tayo eh. Tayo na mismo ang sumasagot. Amen? Imposible yan. Sasagot ka, oo, imposible yan. But then, we are to be sure. We are to know that in the Lord, in God, nothing is impossible. Amen? Walang imposible sa Diyos. So because of the light, change is certain. So, ibig sabihin niya, kasi sabi, ang earth na nilikha o world na nilikha ng ating Panginoon, it is formless. Yan. Pag formless, siyempre parang, ano yan, wala kang makikitang kaanyuan. Amen? Parang abstract, na kapag tinitigan mo, pag hindi ka marunong, marunong bumasa o talagang pag-isipan mabuti, nananatiling abstract yan. Sasabihin ng katabi mo, hindi, ganito. Talaga hindi ko makita. Parang ganun, formless. Amen? Wala kang makitang anyo, wala kang hugis na makikita. So it's a waste kung titingnan natin. Amen? It is void, empty. Walang laman. Darkness, of course. Before, sabi nga ni Bishop, kapag wala ang ilaw, you can never see the beauty and the handsomeness of each and every one of us here. Tama ba? Wala tayong makikitang kagandahan. Pero, ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos at sa ngayon ay kikilos pa rin sa mga buhay natin. Kaya anything in us which we think na imposible, you are to level up in your belief, in your faith in the Lord, in the Word of God. Sabi kanina ni Elma, the Word of God is powerful. When God said, let there be light. Amen. Hindi matagal matagal na magkaroon ng ilaw. Let there be light and there was light. Yan. Diba? Wala tayong doon na, ang tagal naman kumilos ni Lord. Sinabi niya, let there be light. Ba't ang tagal, hindi pa nagkakaroon ng ilaw? Di ba? Kaya inip na inip tayo pag nawala ng kuryente. Di ba? Sabihin nung bukas magkakakuryente na, ano yung kinabukasan? Wala pa rin. Ano ba? Inip na inip tayo. But you know what? In the Lord. Though at times, so sabi niya, when meron tayong hiningi sa Panginoon, it takes time to wait. Amen. But one thing for sure, God will answer us. Amen. Sasagot ang Panginoon. So sabi niyan, because of the light change is certain. So sabihin, sa nangyari na yun, nagkaroon ng ilaw, nagkaroon ng liwanag, parang ibig sabihin nung ganito yun. Pagpangit,
gaganda. Tama ba yun? Pag magulo, maayos. Tama. Kapag marumi, lilinis yun. Amen? Kung makikita natin yung contrast. Amen? Ganyan ang ating Panginoon. Parang titingnan natin. Kasi ano mo, ganito na talaga ako eh. Parang hindi ako magbabago. Tamad ako eh. Talagang kahit anong utos sa akin, hindi ko ginagawa. Kaya ngayon pag-aaral ko, paulit-ulit na lang ako. Di ba? Pabalik-balik ako sa high school. Hindi ako makagraduate. Di ba? Alam nyo, naglalagay ka ng period sa sarili mo. The only thing you need is to believe in God. And giving Him, of course, the freedom to move in such a way na makuwitin yung spirito natin, and then we will realize, indeed, on my own, di ba? Talagang hindi mo kayang baguhin. But the Lord is saying, sa Kanya, nothing is too hard. Tama ba? Saan natin makikita yan? Sa Jeremiah, sinabi ng ating Panginoon, na sinasabi ng ating Panginoong Diyos, is there anything too hard for me or difficult for me? Meron pong mahirap sa akin. So, kailangan talaga in this new year, new beginning of leveling up. First, our commitment. Kasi pag sinabi natin commitment, there is a relationship. You enter into a relationship and you are to be serious in that relationship. Tama ba yun? Kapag doon lang talaga, pag tayo ay seryoso sa relasyon natin sa ating Panginoon, then God, of course, will be serious in us. Amen. Magiging seryoso din ang Panginoon. Amen po ba yun? So, when God spoke the word, it's not a magic. Amen. It's a miracle to believe. It's a miracle to believe. Isang himala na ating paniniwalaan. God can do even the impossible things. Amen ba? Kaya sabi nga, when sinabi natin mga, I am the true light. The true light of this world. O si John the Baptist ang patunay, mayroon talagang totoong liwanag o ilaw ng sanlibutan. And that is our Lord Jesus Christ. Habang nandito siya, pagbaba niya sa lupa, sabi niya ganun, siya ang tunay na liwanag ng mundong ito. Hindi. Kaya dapat yung pag-claim natin ng word na sabi ng ating Panginoon, I am the light of this world, and because we receive Him in our lives, His light in us, or the true light is really inside of us. Amen? Nandito siya. Amen? O baka ikaw talagang hindi ka pa kumbinsido hanggang ngayon. Kasi kilala mo yung sarili mo eh. Kasi parang, kaya hindi mo masabing talagang ang tunay na luwag na sa akin kasi ganito pa ako, ganito ako, ganyan. It takes surrender and submission to the Lordship of our Lord Jesus Christ. It's time for you to decide. You commit your life. Leveling up your commitment to the Lord. And then next, after commitment, because you enter into a relationship, ang pangalawa na dapat nating i-level up dito, kapatid, is our covenant with the Lord. When we say covenant, our lives is a promise to God. There is a vow to fulfill. Amen ba? Kasi sabi, dati hindi ka naman bayan ng Diyos eh. You don't belong to the people of God, to the chosen one of God. But because of His love, His mercy, amen, kinuha niya tayo mula sa kadiliman at inilipat tayo sa kaliwanagan. Klaro ba yun, kapatid? Amen? So we believe. So, the expectation when there's light, through the light, the impossible becomes possible. Amen ba? Kaya tayo sabi nga, sa song na narinig natin kanina, there is freedom. Light is good, so God saw it. Kasi nung sabi na pa, and there was light. And God saw it is good, or it was good that there is light. Kasi nakita niya. Amen? Nagkaroon na ng forma. At kung ano yung pagtingin nakita ng Panginoon na maganda ang may liwanag, may ilaw at may liwanag, dapat ganun din ang pananaw natin. Amen? When there's light, of course, there is
When there's light, there is life. When there's life, there is hope. Tama ba? Kapag may liwanag, may buhay. Kapag may buhay, merong pag-asa. So there will be freedom. Amen? Magkakaroon tayo ng freedom. Freedom saan? Kasi alam nyo, sa totoo lang, even me, na-attack pa rin ako ng fears, mga worries, and anxieties. I have experienced that. Kaya dumating po ako sa punto na sabi ko, I want to cry, I want to shout. Sabi ko ganun. Amen? And I did it. Amen? I go out to the prayer mountain and there, humbling down before the Lord. Amen? I really cry. Pag-angat ko, pagtayo ko, I am set free. Everything is settled. That's good. To be in the presence of God. Amen ba yun? The impossible becomes possible. So there is freedom. Palalayain ka ng Panginoon. God will help us in time of our needs. Amen ba yun? Kapag may kalungkutan ka, andyan ang joy ng Lord. Amen ba yun? God will turn our mourning into dancing. Amen. Hindi ka tutulog at paggising ng umaga, andyan pa rin ang mga problema mo. Amen. But it takes committing our lives. Amen. Na ating pagkakatiwala ang sarili natin sa Panginoon. God, I cannot do this all alone. Amen. Alam mo, Panginoon, ikaw ang napakamakapangyarihan sa lahat. Amen ba yun? Kaya doon natin makikita how devotion is very important. Tama ba? Paano yung devotion is very important. The Word of God, through the Word of God, or by the Word of God, we will never be lost. Amen. Because the Word of God gives direction. Psalm 119 verse 1 or 5. Thy Word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Liwanag, ilaw ng ating daraanan. We will never be lost. We will never be struck down nor destroyed, but will become a conqueror, an overcomer. Any darkest moments will turn into brightest moments of our lives. By the light, darkness not only subsides. No? Alam mo, sa liwanag, sa ilaw o liwanag na yan, hindi lang unti-unting mapapawi ang kadiliman o anumang mga sitwasyon na maaring nagpapahirap sa atin, nagpapalungkot, nagpapahina sa atin, nagpapawala ng pag-asa, mga ganyan. Hindi lamang unti-unti, but totally, it will end. Amen? It will cease. Mawawala ang lahat ng iyong, mapapawi ang lahat ng iyong. And when the time comes, courage is born in our spirit. Yung tapang, ipapanganak, o talagang yan ang magre-reign sa heart natin, tatapang ka. No, kaya ko to. Amen ba yan? You can say to the mountain, remove yourself, go to that, yan. Pwede natin sabihin no, but you have to level up in your belief in the Word of God. Amen? Always remember that darkness cannot stand forever in the light. Darkness cannot stand forever in the light. Amen ba yan? Pwedeng maharangan yan, but then, what's our attitude? When we learn to face and handle every situation, that darkness, amen, may harang man, we can overcome. We can conquer and overcome. Amen ba yan? Tama ba? Naniniwala kayo? Amen? So number 1 is, through the light, the impossible becomes possible. Bali ngayon, okay, I believe in that. Take it into your heart. Maari ngayon, wala kang nararanasan. Amen? Ako nga, sabi ko nga, akalain, atakihin pa rin ako ng enemy na gano'n. For 35 years of my Christian life, sabi ko, parang tanong ko, masibok pa rin ba ako? Ganun. Amen. Parang natatreat pa rin ako na ma-attack pa rin ako ng enemy. Amen. So kaya nga sabi nga doon, kaya dapat lagi tayong prepared. Amen. Putting on the whole armor of God para hindi tayo magapit ng ating kaaway.
Amen ba yun? Amen. Number 2. Okay, number 2. So sabi ko kanina, as a Christian, it is a commitment. Yung relationship natin, nagle-level up. Our covenant, which is our vow or promise. And our consecration, of course. Yung consecration natin, ile-level up din natin. Ano ba yung consecration? The offering up of our lives as a living sacrifice. Amen. In view of God's mercy, let us offer ourselves as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Okay? Number 2, by the light, obedience becomes real and intentional. By the light, obedience becomes real and intentional. You know what? This is the problem in us, sa mga Kristiyano. Isama ninyo sa vocabulary words lang ng bawat isa. O kaya ito na talaga yung ilagay natin. The number 1 word, or if ever the number 1, basta yung isa sa mahalagang word na nais ng ating Panginoon is to obey. Obedience. Malaking bagay ito sa ating Panginoon. By the light, obedience becomes real and intentional. Sabi, we are now the children of light because the truth is in us, or the true light is in us. And we believe the truth. As we believe the truth, we practice the truth. Yung napakahalaga na what we have been taught, learn, understand, must be practiced. Kaya ba yun? Kasi tayo parang, okay lang, nakinig naman ako eh. Tinanong ko ng leader mo, naintindihan mo, opo, nakinig naman ako eh. O sige nga kung naintindihan mo, ano yung kung nakinig ka, ano yung pagkakaunawa mo? Basta nakinig ako. Plano lang tayo, kapatid. Amen ba yun? Hindi basta nakikinig. We must have that listening ear. At the same time, we must have this receptive heart, accepting every truth in the Word of God. Kaya tayo nahihirapan, o may nahihirapan Kristiyano sundin. Kung sumusunod man, hindi siya talaga 100%. Amen? Remember, 99% sa ano yan, sa undercover yan, kapatid. Yung 1% na hindi mo pagsunod is 100% disobeying God. Tama ba? Big deal sa Panginoon yung pagsunod. Kaya dito sinabi ko, real and intentional obedience ang gusto ng Panginoon sa bawat sa atin. And His word na sinasabi sa Psalm 119 verse 16, ano yung sinasabi doon? I delight in thy law, in thy decrees, and I will not neglect your word. Pero meron pa sinabi dyan, sa taas ng verse, sa Psalm 119 din, na sinabi doon, I delight. I will obey your word. Susundin ko ang iyong mga salita. Amen. Si David na sumulat nito, the reason why he is called the man after God's own heart. What God says, pinaniniwalaan niya. Pag sinabing, I delight in thy decrees, sa mga batas mo, sa mga utos mo, when you say, I delight, nasisiyahan ako. I love your word, and I love to do it. Gusto ko, mahal ko ang salita mo, at susundin ko ang salita mo. Amen. That our devotion is very important. Amen. Kaya tayo mag-level up. Diana, nagsabi nito kanina, sabi niya, kung bibigyan mo ng score ang iyong devotion, 7/7 pa yan. Or 1/7, yung one Sunday pa yun, na nakapakinig ka ng salita ng Diyos. Alam ba? Kaya hindi mo dapat binabaliwala yun. The Word of God is alive and powerful for you to see great changes sa life natin, sa life ninyo. Have the Word of God. Love the Word of God. Love it. Amen? Love it and claim what God is promising us. I-claim natin.
Romans 13:11 to 12, na sinasabi diyan, Romans 13:11 to 12, basahin ko lang. 13:11 to 12. Tapos sabi, and do this, understanding, sa NIV version, understanding the present time, the hour has come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than when we first believed. The night is nearly over, the day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Light is an armor for us. Amen. Sinasabi diyan, kinaunawain na natin, ito ang gagawin natin, uunawain natin kung ano pa talaga yung sa ngayon. So we are to be aware what's happening around us. What's happening in the world we are in. Kailangan binabasa natin ito. At kapag binasa natin, wala tayong yung sasabihin mo, ako lang akong pakailan, basta mahalaga ako maayos. Kaya ako sila magkagulo, basta ako maayos. Pamilya ko maayos, ganito, ganyan. No. Alam nyo, as a light of this world, hindi tayo yung walang pakialam. May pakialam tayo. At ano ang pakialam natin? Hindi naman para pumunta ka doon kay sa Malacanang, kausapin mo si Duterte, ano ba nangyayari sa bansa natin? Ba't ganito ganyan? Instead of confronting him, complaining him, amen, kneel down before the Lord and pray. And do what you can. Amen? Para yung kadiliman sa mundong ito ay maging part tayo ng solusyon. Tama ba? Part of the solution. So sabi dito, unawain natin kung ano yung talagang nangyayari sa paligid natin. So ito na yun, sabi nga, ang panahon ng oras ay narito na para tayo ay gumising sa ating mga pagkakatulog. Ayun ang mahirap sa mga Kristiyano. Amen? Ang sarap ng tulog. Sabi dito, because dahil ang ating kaligtasan ay higit na nalalapit na ngayon kaysa nung una tayong manampalataya. Ang gabi ay halos patapos na. Ayan. At ang araw ay narito. So sabi, let us put aside the deeds of darkness. Let us put aside the deeds of darkness. Kaya dapat, because we are the light of the world, you are the children of light. Alam niyo mga gawang ano na, masama, hindi maganda, hindi mabuti, di ba? You're not to be a part. You're not to be part of it. Diba sabi ng Panginoon, nakakahiya. Shame on you. Kapag ikaw na sinasabi mong ikaw ay anak ng kaliwanagan, pero ikaw ay gumagawa ng kasamaan. Amin ba yun? Merong mga lies, ika nga, nakala natin ay tama. There are lies we often tell ourselves, and when our words and lives, but our words and lives don't line up. Yan. Sabi sa 1 John chapter 1 verse 6, we say we have fellowship with Him, but walk in darkness. You don't practice the truth. Amen. Hindi pwede, kasi minsan lang naman ito. Kasi kailangan eh. Amen. Alam niyo, kahit yung maliliit lang, amen, hayaan mo unti-unti mabunot, ma-discover natin, meron pa pala ako nito, so I have to. Amen. Bunutin natin, i-set aside natin, sabi tanggalin talaga natin. Kundi ang sabi sa Ephesians chapter 5 verse 8 to 11, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. Ano ba yung fruit of being the children of light? Goodness, righteousness, and faith. Yung kabutihan, yung katuwiran, at yung pananampalataya. We must be an example. Amen? When it comes to goodness, amen? Hindi yung bait-baitan. Amen? Talagang totoong kabaitan na you're doing this not because you are expecting any return. Or you're doing this kasi gusto mo i-please ang tao. Amen? Kasi may mga good works tayo na mga dead works yan sa harapan ng ating Panginoon. Akala mo lang natutuwa ang ating Panginoon. Okay, sabi diyan? For the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and faith.
At ang sabi pa, and find out what pleases the Lord. At tayo pa rin yung didiskubre, hahanap, gagawa ng kung ano yung makapagbibigay ng kasiyahan o makasisiya sa ating Panginoon. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. Kaya hindi ikaw ang gagawa ng mga gawang masama, kundi ang sabi, ikaw ang mag-expose. Amen? So may mga expose, ikaw ang gagawa noon. Amen ba yun? Kaya we are to prove to the world that we are the light of this world. Amen? Saan pa tayo dapat susunod? Amen? What we have is a continuation ministry. What we have is a continuation ministry. Merong in-entrust o may mandate si Lord sa atin. Nung sinabi niya, sa John chapter 9 verse 5, I am the light of the world. Matthew 5:14, you are the light of the world. Matthew 28:19 to 20, go ye therefore and make disciples. Amen? Preach the goodness to all the people. Amen? Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen? Tayo, mga kapatid, what we have is a continuation ministry. Amen. Hindi ko umakyat na ang Panginoon, tapos na ang work ng Lord. Amen. The reason why ang Panginoon, nag-develop siya ng 12, at maraming kumilala sa ating Panginoon, sumunod sa ating Panginoong Diyos, they are the ones who continue the work, the ministry of our Lord Jesus Christ. And the fact that tayo ay naabot ng salita ng Diyos, we have this ministry. Amen ba yun? Kaya hindi mo urungan yan, hindi mo yan katatakutan. Tama ba yun? Hindi mo katatakutan. Na mag-go ka because you are the light. Pagka matatakot, ay mayroon kang dalang totoo at katotohanan. Amen? Jesus is the true light. At siya rin yung nagsabi. Jesus said in John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the light. So, Jesus Himself na daladala natin, who is the true light inside of our lives. We have nothing to fear. We have to go. Reach out for the people. Share the love of God. Share the Word. At hayaan mo sila din ay makaranas ng pagpapala at pabor ng ating Panginoon. Be a light. Be a true light also of this world. Amen? Hindi pwedeng magtatago ka. Tama na ang pagtatago. Ha? Tama ba? Matthew chapter 5 verse 16, sabi din, even so, let your light shine. Even so, let your light shine. Alam niyo yung word na let yan, that is not an option, but an action. Amen? See, what inconsistent living in the light result to a compromising lifestyle. It's either to give in or be influenced. Be a light, because the light attracts, just like a magnet. Amen? Ang pagiging ilaw natin, dapat mayroong na-attract. Wow naman! Gusto kong mahawa. Gusto kong maging katulad mo. Meron bang nagsasabi sa'yo ng gano'n? O pag nakita ka na, naku, teka, layo natin yan. Kilala ko yan, ganito yan eh. Pag nangutang yan, di yan nagbabayad. Lalayuan ka. Amen? Pero hindi, because you are the light of this world. The goodness and righteousness and the faith is the truth. Tama ba yan? Tama ba? Amen. Bago kayo, papagkakita ko naman gising naman kayo. Pero meron tayong tinatanggap mula sa Lord. Amen ba yan? Naliliwanagan tayo. What God is expecting. Since we are expecting from God, pero natanong mo ba, Lord, what do you expect from me? Ito na yun, kapatid. Amen. That we believe impossible becomes possible in God. And we also, by the light,
our obedience will now be real and intentional. The last one is, kaya sabi ko ha, don't hide na. Ano na, huwag ka na magtago. Expose yourself. Tama na yung pagkukunwari, tama na yung pagbabalat kayo. Amen ba yun? Hayong lang tayo. You have to be a light in anything, at any time, and anywhere. You have to be a light in anything, at any time, anywhere. Okay? So, why? We are to shine. Kaya kasi klaro yung ating purpose. I wrote here, sabi niya, our purpose here on earth is not to get lost in the dark in our journey through life, but to be a beacon of light. Beacon ba yun? No? Beacon. Kasi pag bacon, baka maisip nyo, masarap yun, diba? Beacon of light so that others may find their way. So, through your life, by the light you have, amen, others may find their way coming back to our Lord Jesus Christ. Amen ba? But yung last, with the light becomes a true and living testimony. With the light becomes a true and living testimony. Tama ba yun? Become a living and true testimony. Totoo naman yun, di ba? Dahil ang Lord na totoong ilaw ng ating buhay, nasa sa atin, kasama natin. Tama ba? Magiging totoo at buhay na patotoo ka. Your good example, alam niyo ang mabuti nating halimbawa, ang makakabit natin yan, mga papuri, tama? Hindi persecution, o pangungutya, o kaya ay pula. Kundi, kapag nakita sa atin ang magandang halimbawa, siyempre our lifestyle, the way we live, the way we speak, think, act, di ba? Yung mga principles natin, hindi baluktot, di ba? Yung mga reasoning natin, nagbe-benefit ang lahat ng tao na kapalibot sa atin. We are a blessing to them. Alam niyo one thing na sabi ng Lord, I want my people, sabi ng Panginoon. I want my people not just to be the answer, but the explanation in this world. Nais ng Diyos na tayo ay hindi lang sagot. Kasi di ba pag sa exam, okay, ang exam, ang instruction, okay, answer if yes or no. Pero meron sagot dyan, pero meron, pag sinabing if yes, why? Di ba? Pag sinabing why, explain it further why you say yes. Explain it further why you say no. Tama ba? So, ang sabi ng Panginoon, ayoko lang na ang mga anak ko, bilang mga anak ng kaliwanagan, ay masasabing sagot, kundi sila ay magiging kapaliwanagan. Ikaw ang maliwanag na katotohanan na ang Diyos ay buhay, na ang Diyos ang tunay na liwanag, at sa buhay natin, ay nagliliwanag sa buhay natin, makikita at makikita. Amen ba yan? Ang kaluwalhatian ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? So kaya dapat sabihin mo sa sarili mo, hindi lang ako sagot. Amen? Kasi pag sinabi, meron mo ka totoong Kristiyano ngayon, pwede mo sagot, oo naman, ako yun. Eh pag tinanong ka, di ka. Sige nga, sabi mo nga, bakit mo nasabi ikaw ay totoong Kristiyano? You have to explain further. At hindi natin pwedeng lokohin ang ating kapwa. Amen ba yan? Amen? So stand and prove. Not just to ourselves, but in the eyes of the Lord. Sa bawat isa sa atin, patunayan natin, I am the light of this world. I am a child of light. You are the biggest factor, reason for others to consider or to regard Jesus in their lives. Ikaw ang malaking dahilan para, sabi nga, i-consider o pahalagahan ang Panginoong Jesus sa kanilang buhay. Ikaw yun. Yang katabi mo, turo mo, ikaw yun, ako yun, tayo yun, mga kapatid. Ang magpapatunay
Maraming kikilala. Amen? Baka kaya hanggang ngayon wala ka pang disciple. Baka hanggang ngayon, iisa lang forever na yung one disciple mo. Hindi dapat natatapos doon. And you know, when you believe that the true light is in you, and you are the light of this world, hindi lang isa ang kaya mo. Hindi lang 6, hindi lang 12. Ang katapat mo, 1,000. Tama ba yun? Katapat mo 1,000. Natatakot ka lang. Nahihiya ka lang. Ano ba yung fear mo na yan? Amen? Now, ang tanong ko, kung pinag-uusapan natin ang liwanag, ang ilaw o liwanag, saan mo ikukumpara? Saan mo ikukumpara ang sarili mo? Sa kandila ba? Sa bulb of fluorescent? Sa gasera ba? Alam niyo mga tinutuon, gasera ba? O yan ay isang hasag? Ang mga hasag, mga word na yan, di ba? Wala kasi akong picture. Pero alin man po dito, alam niyo, yung ating pong pag-aaralan, ako parang, medyo pinag-isipan ko mabuti. Ang isang bulb, tingnan natin yung sarili natin. Ang isang bulb o fluorescent, may filament yan. Alam mo, filament sa loob, yun yung dinadaluyan ng electricity para mag-produce ng light. Okay? At madalas, yan ay merong mga controlling, merong put on, put off, di ba? Merong kiklik ka, para gusto mong mag-ilaw, ipuput on mo. Pag ayaw mo na, ipuput off mo. Saan mo ikukumpara ang sarili mo? Okay? Ano kaya ang saysay kapag ang isang bombilya o ang isang fluorescent ay ayaw ng sumindi? Diba? Ano ba yan? Bakit ganyan? Pundi, ayaw ng sumindi. Anong ginagawa doon? Siyempre, papalitan. Pag pinalitan, tatapon. Gusto mo ba ganun ka? Ayaw mo, di ba? Ayaw mo ka maging bombilya kasi pag naglobat, kapag napundi, ay itatapon. Alam mo na kung saan ka itatapon kapag hindi ka nagbigay ng ilaw. Amen? Eh, marami Kristiyano, no? Hindi mo marami, o may konti lang, mga pundido na. Kung di ba pundido, ano yung aandap-andap na? Para pag binuksan mo, ano ba ilaw yan? At di ba, iilaw ka talaga yan o mawawala na lang. Masakit sa mata, hindi ba? Masakit sa mata yun. Alam nyo, ingatan natin yung buhay natin. Ayaw natin kumpara doon, ayaw ko mapupundido ako. Amen? Ano kaya ka na mapapupundido? Ay, pundido, masisira, hindi ka na magbibigay ng ilaw, kahit anong silbi sa'yo. Because you are exposed to the world. You expose yourself to the world. And underexposed to the Word of God. And even in the presence of God. Kasi tinitipid mo, hindi mo inaayang ikaw ay magbabad sa presensya ng Diyos. Ayaw po ng salita ng Diyos. Diba? Bakit ayaw mo? Ano bang, hindi ba masarap na putahe ang salita ng Diyos? Mas masarap pa sa kaldereta, mas masarap pa sa minuto. Amen. Eh, hanggang dito lang, pag kinain mo, lalabas mo rin yan. Unlike the Word of God. Kapag kinain mo yan, parang kinain, no? Kasi Bible kakain. Hindi. Kapag tinik mo yan, binasa mo, pinagbulay-bulayan mo, at tinanggap mo, inangkin mo sa iyong puso, totoo ang salita ito. Ay, you can go to heaven. Amen. Kasi yan yung manual natin. Tama ba? Manual natin yan eh. Kaya yan ang babasahin natin. Hindi ko alam ng magazine, mga pocket books, mga newspaper. Ano ba sa magbasa ng newspaper? No? Kasi kailangan ma-updates din tayo. Tama ba? That is, pag isang bombilya ka lang, napupunti. Pero ang, dyan ay, papalitan. But I want to point out, gusto mo ba dumating sa punto na itapon ka? You're no longer welcome
in the kingdom of God. Of course, hindi ka papayag mo, di ba? So make yourself, amen, exposed in the Word of God and in the presence of the Lord. Lagi kang dapat nandoon sa mga fireplaces. Amen ba yan? Lagi kang magsumiksik sa Panginoon, sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Ikaw ba ay isang kandila? Yan. Ang isang kandila, may mitsa yan. Pero habang tumatagal, yung mitsa na yun, umiikli siya. So, dapat mong gawin para maging maganda ang kanyang ilaw at maging maliwanag ang kanyang pag-ilaw. Babawasan mo ng konti. Medyo hahabaan mo yung kanyang mitsa. Pag sinigan mo, yan, di ba? Wow, ang laki ng ilaw niya. Tuwa-tuwa tayo. So, you need to trim the wick. There are things sa buhay natin na kailangan i-trim natin. Trim down. Amen? Hindi yung sabihin, magpapayat ka. Hindi yun. Okay? Ang ibig kong sabihin, there are a lot of things sa life natin na i-trim down natin. Pag tinabing trim down, hindi lang, sa akin parang hindi lang trim down, hindi yung babawasan. Amen? Hindi lang iiwasan, kundi totally eradicate. Eradicate, tanggalin talaga natin. Okay? Ikaw ba ay isang gasera? Alam niyo isang gasera? Ito ay sa probinsya. Mga bote na ganyan, tapos yung cover niya, bibutasan na, tapos lalagyan ng, ano yung tawag yung basahan ng tawag nila na, parang lalagyan nila ng, yung nakalabas na kapraso, para yung nasisindihan. Pero ang kanyang pinaka-source, para mag-ilaw siya, is either oil or gas or kerosene. Maaring ang ilaw, umuunti, lumiliit, pero ang kailangan lang gawin, dadagdagan ng langis at dadagdagan ng kerosene o gas. At mag-iilaw siya rin ng maayos, maganda, maliwanag na maliwanag. Kami ba yun? Kung nakikita natin ito na, mayroong isang kasangkapan, pero mayroong pinagbulan at mayroong kang gagawin to sustain the light. Tama ba yun? So yung gas or the oil, of course we know that the Spirit symbolize oil. Amen. Kaya sa marami tayo yung oil of gladness, yung oil, the presence of the Holy Spirit. Kaya sa maranasan ko yun to, parang doon ako masaya sa buhay Kristiyano ko. Parang nanginana ako, parang lalata na ako, parang ayaw ko na. Parang gusto ko na lang gawin ko ano yung gusto ko. Huwag mong hayaan ka lang, kapatid. There is something to do. Go to the source. Amen. Magpapuno ka ng banal na Espiritu. Ang isang hasag, ano yun sa mga probinsya din hasag? Yan din naman po ay isang paliwanag na ilawan. Pero ang kanya ding, papaapoy, papailaw sa kanya ay gas din. Pero alam mo, kahit lagyan ng gas yun, ang ginagawa pa dyan, binobomba. Tama? Alam mo ba, parang hindi alam sinasabi mo. Binobomba siya para mas lalong yung ilaw. At kapag sa pagbomba na gano'n, ay makikita ang higit na kaningningan ng ilaw at maliwanag na maliwanag ang mamamasdan natin. Amen? Kailangan punuan, lalagyan ng gas, bobombahin. Alam mo kaya ganyan din tayo eh. Maring ang mga leader natin, pastor natin, sa leader natin, binobomba tayo. Amen ba yun? Huwag kang magalit. Amen? Kasi ano mo, ba't hindi ka pa nagda-devotion? Devotion ka. Punta ka sa Dormas, magpe-pray tayo. Amen? Hindi ka tatantanan niya kasi alam niya yung papupuntahan niya sa'yo magiging source of your life. Amen ba yun? Yun yung magpapalakas, magpapaganda ng higit, magpapaningning ng iyong kaliwanagan at magigibabaw ang iyong liwanag. Amen? Tama ba? So saan natin ikukumpara yung sarili natin? Lord, basta ang gusto ko. Whatever, Lord, kasera ako, kandila ako, pero narinig ko ngayon. Kasi alam niyo, kapag hindi natin inihanda ang sarili natin, alam mo, nagkukulang ka na sa oil. Alam mo, nagkukulang ka na sa ganito.
Pero inilalayo mo pa ang sarili mo sa leader mo sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Mas lalong mawawala yung apoy, yung liwanag. Amen. May pagsisisihan ka balang araw. Kasi may parable of the 10 virgins, di ba? Matthew 25. Yung 10 birhen, naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Pero hindi, nung kahihintay nila, yung iba, yung 5, natutulog, hindi na mamalayan, nauubos na pala yung kanilang oil, ng kanilang lamp. Yung 5, na makita nila habang sa paghihintay, umuunti na, humayo sila, naghanap sila, kung saan sila makakabili ng oil. Amen. At nung makabili na sila ng oil, bumalik sila. At nung mapansin ng 5 naman mauubusan na pala. Saka sila umalis. Nung umalis sila, siyang pagdating ng ating Panginoon. Yung mga naging wise virgins, they are the ones who enter the kingdom of God. Amen. Nakasama ng ating Panginoon. Gusto mo ba mangyari sa buhay mo? Siyempre, kasagot ka sa akin, hindi. But it's time for us to disciple ourselves, to get connected to the real source of life, and that is our Lord Jesus Christ. Amen ba yun? Kaya sabi, ito na yung time to really wake up. Amen? Wake up. Hindi tayo dapat na nagiging problema. We are the answer. Amen ba yan? We are to serve as light. Pasalamat na lang tayo. Sa habang ng ating Panginoon, may buhay pa tayo. At bubuhay tayo ng Lord kapag nakita sa ating puso. Liliwanagan tayo at ang liwanag niya yun ay higit niyang pag-aalabin sa buhay natin. Amen ba yun? So we can go on. We can move on. And we can obey the Lord. At ang buhay natin ay magiging isang totoo at buhay. Isang totoo at buhay na patutuo sa mundong ito. Ikaw ba yun, kapatid? Gusto mo? Na hindi lang basta ikaw ay ilaw, kundi gusto mo ilaw na nagniningning at mangingibabaw ang kaningningan ng iyong ilaw. Kung ikaw yun, tumayo ka sa iyong kinauupuan at tayo'y mananalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Pumikit tayo. At minsan patas natin yung kamay natin sa Panginoon. Hallelujah. Pinagtandaan pagkilala. At alam mo, sa pagtaas natin ng kamay, ang kamay na yan, aabutin niya ng Lord. Tagos hanggang puso natin. At ipaparamdam niya, ipapadamay niya kung gaano niya tayo kamahal. Nais ng Panginoong Diyos na tayo tunay na maging ilaw. God wants to share His glory in us. At mangyayari lang yun kapag tayo naging tunay na mga anak ng kaliwanagan. Panginoon, narito po kami at nakataas ang aming mga kamay. Tanda na aming pagsuko at pagkilala, Panginoon. Hallelujah. Na kami ay kulang, kapos, Panginoon. At alam din namin, Panginoon, na walang nalililit sa iyo. Kilala mo po kami, Panginoon. Alam mo ang buhay namin. Alam mo ang iniisip namin. Alam mo ang ginugusto ng aming mga puso. Pero narito kami, Panginoon, bilang mga anak mo. Liwanagan mo po kami, Panginoon, upang makita namin, Lord, na ito ang tamang panahon at pagkakataon, O Diyos, upang kami tumindig. Hallelujah, tangkirin namin, Panginoon, na kami mga anak mo, at ang liwanag mo ay nasa amin, at kami magliliwanag, Panginoon. Lord, hallelujah, ng mga salita mo, ano-ano, pwede namin kaharapin, Panginoon, gaano man ka-imposible. Dahil ang liwanag mo, ang kaliwanagan, Panginoon, ay yung salita sa aming mga buhay. Magiging posible ang lahat ng bagay, bawat sitwasyon, Panginoon. Kaya din po, Lord, nais mo na kami ay maging masunurin, Panginoon. At yung pagsunod ay yung totoo, ganap, Panginoon. Kaya, Lord, sa bawat isang naririto, Panginoon, kung ang pagsunod, Panginoon, ay kulang, hallelujah, Jesus, I pray, hallelujah, na maging decisive ang bawat isa, Panginoon, to really commit our whole lives unto you. At hinahayaan, Panginoon, na mangyari
ang iyo pong mga salita, ang iyong kalooban, ang mga utos mo ay amin pong sundin. Marapat lang, Panginoon, na kami magliwanag at liwanagan namin ang mundong ito, O Diyos. Salamat din po, Lord, na pinaliwanag mo sa amin, God, na kami ang isang malaking dahilan, Panginoon, upang ang mga tao nakapalibot sa amin, lalo na, Panginoong Diyos, sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo, ay pahalagahan ka, hallelujah, at bigyan ka ng pagkakataon sa kanilang buhay na makakilos at gawin ang pagbabago sa kanilang mga buhay. Lord, salamat po at alam po, Panginoon, kinausap po ang bawat isa at kami tutugon, Panginoon. Hahayo kami, Panginoon. Lilisan kami sa lugar na ito, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Dala ang liwanag at kaliwanagan, Panginoon. At hindi lamang po kami, Panginoon. We will go on. We will continually dream on, Panginoon. Hallelujah. At kami, Panginoon, magdi-desire, Panginoon Diyos. Hallelujah, na magkakaroon kami ng disciples, Panginoon. That through us, Lord, many people, hallelujah, Jesus, ay lalapit sa inyo, Panginoon, at magpapailalim din po sa iyong kapangyarihan, at magiging kasangkapan mo, instrumento mo, magiging ilaw din, Panginoon, ng mundo ito, Diyos. Sa tahanan, sa eskwelahan, sa mga pamantasan, sa mga lugar, Panginoon, na kung saan ay dinadala mo po ang bawat isa. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa mga salita mo, Panginoon. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan ka. Dinadakila ka, aming Diyos. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah.